and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Isang muling maulan araw sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig sa DWBL 1242 kHz, ang radyo ng serbisyo publiko, at sa mga nakasubaybay sa atin sa Facebook at sa YouTube. Ngayon ay August 18, 2026, araw ng Martes. Magandang umaga kay Wesley, kay Jocelyn Saldana. Good morning, good morning. Naka-work from home ang mga empleyado ng pamahalaan sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro, maliban sa mga esensyal na serbisyo. Suspendido din ang klase sa lahat ng antas sa mga nabanggit nating lugar sanhi ng patuloy na mahina at malalakas na pag-ulan sanhi ng habagat. Ako pa rin si Dr. Hilda Ong, ang iyong agaran serbisyo lady. Ang programang nagbibigay ng tamang impormasyon at nagkakaloob ng mabilisan serbisyo para sa bawat Pilipino. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Sa programang ito, tatalakay natin ang mga usaping pangkalusugan, mga serbisyong panglipunan, mga programang makakatulong sa inyo at sa inyong pamilya, at sasagutin natin ang iyong mga katanungan ng malinaw, tapat at may malasakit. Dahil naniniwala tayo na ang tamang impormasyon at maagap na aksyon ay susi sa mas maayos na pamumuhay. Kaya manatili po kayong nakatutok at makilahok dito sa Health and Travel at Serbisyo Publiko, kasama yung agaran serbisyo lady. Ang serbisyo hindi lamang sinasabi, ito ay agaran ginagawa. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:06 ng umaga, hatid sa atin ang Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng Health and Travel at Serbisyo Publiko dito sa DWBL 1242 kHz AM band. Hatid sa atin ang Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Back to DWBL Studio. Maganda kay Aya Manuel Yucho. Nagpapatuloy ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko, kasama yung agaran serbisyo lady. Programa naghatid ng tamang impormasyon at serbisyo publiko dito sa DWBL 1242 kHz. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Patuloy nga nating nararanasan sa loob ng mahigit 2 linggo ang halos walang tigil na mahihina, katamtaman at malalakas na pag-ulan. Sanhi ng pa rin ng lumalakas ng habagat o ang southwest monsoon. Maliban sa dumaraming kaso ng tinamaan ng influenza-like illness na ating tinalakay noong nakarang linggo, isa pang perwisyong dulot ng walang pugnat na habagat ay ang pagguho ng lupa
at ang malawakang pagbaha kahit saan ka ngayon tumingin ay baha. Kahapon ay lumabas po ako, pumunta po ako sa may Kalayaan Avenue dito po sa Pag-ibig Fund na meron akong sinamahan na may na meron hindi alam kung paano gagawin kasi namatay po ang kanyang kapatid and then meron pa siyang housing loan na ano po ba dapat gawin at paano ito mai-transfer. Kasi siya po ay single tapos wala na rin magulang, so paano ita-transfer. So habang kami nag-uusap, bigla ang lakas ng ulan. Tapos pag after that, may pumasok kaagad ng staff sa Pag-ibig Fund. Ay, sabi niya, bumaba na, ang taas-taas yun. Pagtingin namin sa labas, ay, baha na nga. So, total, natapos na namin yung pagtatanong, tapos nagbigay siya sila ng form, at ang mga dapat i-comply, dapat i-submit. So, naibigay namin. So, umalis kami kaagad. So, yung mga dapat na sana pupunta namin kahapon ay cancel lahat. Kasi pagka makakarating ka gusto mong puntahan, pero baka hindi ka na makabalik. Kaya kahapon grabe po talaga ang baha. At kaagibat ang baha ay ang nakakatakot na leptospirosis na mula sa ihi ng mga hayop, particular ng daga. Kapag pinag-uusapan natin ang leptospirosis, madalas natin naririnig ang simpleng katagang huwag kang lumusong sa baha dahil baka ma-leptospirosis ka. Ganun ang lagi ko sinasabi, naku, huwag kayo lulusong sa baha, baka ma-leptospirosis ka. Ang leptospirosis ay isang bacterial infection na dulot ng bakterya na tinatawag na Leptospira. Karaniwang nagmumula ang bakterya sa ihi ng mga affected na hayop, particular na ang mga daga. Maaari rin itong manggaling sa iba pang hayop kagaya ng aso, baboy, baka, kabayo, at iba pang mammals. Kapag umulan ng malakas at bumaha, maaaring kumalat ang ihi ng mga infected na hayop sa tubig, putik at lupa. Kaya ang baha na nakikita natin sa kalsada, eskinita, bakuran, palayan o iba pang lugar ay maaaring may halong kontaminadong tubig o putik kahit hindi naman natin ito nakikita. At dito nagiging delikado ang simpleng paglusong sa baha. Ayon sa WHO o World Health Organization, ang leptospirosis ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng direktang contact sa ihi ng infected na hayop o sa tubig, lupa at iba pang kapaligiran kontaminado ng ihi nito. Ang bakterya ay maaaring makapasok sa katawan sa pamamagitan ng mga sugat o galos sa balat at sa mucous membrane kagaya ng mata, ilong at bibig. Halimbawa, ikaw ay napilitan lumusong sa baha dahil kailangan mong umuwi. Maaring may maliit kang sugat sa paa na hindi mo napansin. Maaring may galos sa binti. Maaring may bitak o maliit na sugat sa balat. Kapag ang baha ay kontaminado ng ihi ng affected ng daga o ibang hayop, maaaring pumasok ang Leptospira sa mga bahaging yun. Pero tandaan natin na hindi nangangahulugan na kailangan ay may malaking sugat bago makaroon ng panganib. Maaari ring makaroon ng exposure sa pamamagitan ng mucous membrane o mga bahagi kagaya nga ng mata, ilong at tubig. At itong tatlo, kahit sa COVID, di ba, itong tatlo lagi iniiwasan natin kaya huwag natin mahawakan. Mata, ilong at bibig. Kaya kahit walang nakikitang sugat sa balat, na zero ang risk. Maaari ring makaroon ng exposure kapag may accidental ingestion ng contaminated water. At dahil dito, hindi lamang ang taong lumulusong sa baha ang kailangan mag-ingat. Lahat ng taong nalalantad sa contaminated flat water ay maaaring magkaroon ng risk. Pero mas mataas ang exposure sa mga taong napipilitang lumusong o maglakad sa baha.
paulit-ulit o araw-araw na nakikipag-ugnayan sa baha. Nagtatrabaho sa paglilinis ng mga lugar na binaha. Rescue at disaster relief workers, sanitation workers, farmers at agricultural workers, mga taong nagtatrabaho sa kapaligiran may maraming daga, at mga taong nakikisalamuha sa hayop o animal waste. Katulad po sa Philippine Coast Guard, tuwing nagbabaha, lahat po sila ay dinideploy. Kaya last Friday, nandun po kami sa Philippine Coast Guard at nakita po namin na talaga ang mga sila po ay na-deploy na talagang yun ang pagka nakikita po natin talaga kung saan matataas ang baha, nandun po ang Philippine Coast Guard. Sila po ang talagang nagre-rescue, lalo na doon sa mga malalalim na lugar. Maging ang mga bata ay maaaring ma-expose kapag naglalaro sa putik at baha na maaaring kontaminado. Kaya mga nanay, tatay, lolo, lola, gayon din kina kuya at ate, huwag na hayaan maglaro ang mga bata sa baha. Mababaw lamang ito. Ito ang hindi ko talaga maintindihan. Bakit pinapayagan ng mga magulang na nandun naglalaro mga bata sa tubig baha? At iba-iba, kaya sabi ko, ang baha ay hindi tubig, hindi natin nakikita kung may bakterya. Teka. At hindi rin natin na alam kung may iba pang biological, chemical o physical hazard sa loob nito. Kaya ang pinakamagandang proteksyon ay iwasan ang baha hanggang maaari. Kung ikaw ay nakalusong sa baha, huwag mong basta baliwalain ang pagkakaroon ng lagnat o parang trangkaso pagkatapos ng exposure. Ang leptospirosis ay maaaring magsimula na parang ordinaryong flu-like illness. Maaaring makaroon ng lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng katawan o kalamnan. Particular na maaaring sumakit ang mga kalamnan sa binti o calf muscles. Maaari rin makaroon ng panginginig o chills, panghihina, pagsusuka o pananakit ng tiyan, pamumula ng mga mata o conjunctival suffusion. At sa mas malalang kaso, maaring makaroon ng paninilaw ng balat o mata. Kapag nanilaw na ang balat o ang mata, medyo malala na talaga. Kailangan dapat tumakbo na po yan sa ospital. Pagbaba ng ihi, yung kumbaga nahirapan na umihi o problema sa bato, problema sa atay, pagdurugo, hirap sa paghinga, at sa severe cases, maaari itong mauwi sa multi-organ failure at maging life-threatening. Kaya wag po ninyo binabalewala ang itong sakit na leptospirosis. Ito po ay kapag hindi naagapan, meron na pong mga namamatay. Kaya wag nating hintayin na manilaw ang katawan bago kumonsulta. Huwag nating hintayin na hindi na makaihi ang pasyente. Huwag nating hintayin na mahirapan ang huminga. Ang mahalaga ay maagang pagkilala at maagang pagpapatingin. Kung ikaw ay naglusong sa baha at pagkatapos nito ay nagkaroon ng lagnat, matinding pananakit ng katawan, headache, chills, yung parang giniginaw ka, pagsusuka, pamumula ng mata, pananakit
ng kalamnan, lalo na sa binti, magpakonsulta na kaagad. Kung kailan pumunta na po kayo kaagad sa emergency room. Sabihin sa healthcare professional na, "Doc, lumusong po ako sa baha." Napakahalaga ng impormasyon yan. Dahil ang history ng exposure sa baha ay maaaring maging mahalagang clue sa pagkakaroon ng leptospirosis. Hindi sapat na sabihin lamang na may lagnat. Sabihin din na ilang araw na ang nakalipas ay lumusong ka sa baha. So kailangan pagka kayo ay pumunta po sa doktor, wag lang po ninyo sasabihin, "Dok, nilalagnat po ako, may fever po ako." Dapat sasabihin ninyo, "Dok, kasi nung nakaraan may baha po doon sa yung pag-uwi ko po, wala po akong choice. Kailangan ko talaga talaga lumusong sa baha." So hindi pa lang ninyo talaga sabihin sa doktor para malaman nila agad na baka yung mga simptomas na nakikita, nararamdaman mo, ito po ay leptospirosis. Dahil ang dalawang impormasyon niya ay magkaibang usapan kapag tinitignan ng doktor ang posibilidad ng leptospirosis. At tandaan, hindi kailangan hintayin ang laboratory confirmation bago magsimula ng appropriate treatment kapag mataas ang clinical suspicion. Ay malaga upang mabawasan ang panganib ng severe disease. Narito ang mga dapat gawin kapag lumusong sa baha. Una, maglinis ka agad. Kung meron kang sugat, galos o anumang skin lesion, linisin ito gamit ang sabon at malinis na tubig at gawin ang nararapat na local wound care. So kapag po kayo lumusong sa baha at kayo ay nakarating sa bahay na ninyo o sa opisina, kailangan hugasan agad. Tapos kung kapag ang tag-ulan, kailangan na talaga magbaon po kayo ng tsinelas o ng extra shoes. Kasi pag nalusog na kayo sa baha, syempre basang-basa na yung sapatos. So para may kapalit. Pero unang-una dapat maghugas kaagad ng paa. Kung maari, maligo at hugasan ng mabuti ang mga bahagi na lagtat sa baha. Kung may sugat, huwag itong baliwalain. Takpan ang mga sugat gamit ang angkop na waterproof dressing kung kinakailangan makaroon muli ng exposure. At pinakamalaga ay i-monitor ang sarili para sa mga sintomas. May mga pagkakataon na ginagamit ang doxycycline bilang antibiotic prophylaxis o preventive medication pagkatapos ng exposure sa leptospirosis. Kaya yun ang binanggit ko sa inyo kanina, ang mga Philippine Coast Guard. Kami po sa PCGA Executive Squadron, kami po ay nag-donate ng maraming prophylaxis kasi kapag kaganitong panahon, talagang hindi pwedeng hindi lumusong sa tubig ang mga taga Philippine Coast Guard. Pero gusto ko maging napakalinaw dito, hindi ibig sabihin na bastang lumusong ka sa baha ay dapat ikaw mismo ang magdesisyon kung ilang capsule ang iinumin mo. Ang doxycycline ay isang antibiotic at ang paggamit nito bilang prophylaxis ay dapat nakabatay sa uri at tindi ng exposure, medical history, edad, pagbubuntis or breastfeeding status, allergies at iba pang medical consideration. Sa Pilipinas, may guidance na gumagamit ng risk-based post-exposure prophylaxis para sa adults. Para sa mga adult na may single exposure at walang sugat o skin lesion. Ang Philippine guidance ay naglalarawan ng low-risk exposure kung saan maaaring ikonsidera ang doxycycline 200 mg bilang single dose sa loob ng 24 hanggang 72 hours mula sa exposure. Kung single exposure ngunit may sugat, galos o open skin lesion, itinuturing itong mas mataas na risk at maaaring ikonsidera ang doxycycline ng 200 mg once daily sa loob ng 3 hanggang 5 araw.
simula sa loob ng 24 hanggang 72 hours pagkatapos ng exposure. Samantala, para sa mga taong may repeated o continuous exposure, may guidance na gumagamit ng doxycycline 200 mg once weekly hanggang matapos ang exposure. At yan ang impormasyong madalas nating naririnig, lagi natin naririnig. 2 capsule of 100 mg doxycycline equals 200 mg. Pero muli, huwag nating gawing self-medication ang impormasyong ito. Ang prophylaxis ay nangangailangan ng konsultasyon at medical assessment. Hindi rin ito 100% effective, kaya kahit nakapag-prophylaxis ang isang tao, kailangan pa rin niyang bantayan ang kanyang sarili para sa sintomas. Kaya dapat po kung lumusong po kayo sa baha, kailangan obserbahan po ninyo sarili po ninyo. At may taong hindi dapat basta uminom ng doxycycline. Halimbawa, may mga espesyal na konsiderasyon sa pagbubuntis, breastfeeding, mga bata at sa ilan na medical condition o medication interaction. Kaya kung ikaw ay nalusong sa baha, makipag-ugnayan sa health center, doktor o infectious disease specialist para malaman kung kailangan mo ng prophylaxis at kung ano ang tamang regimen para sa iyo. Isa pang mahalagang punto, ang prophylaxis at treatment ay dalawang magkaibang bagay. Ang prophylaxis ay para sa ilang taong na-expose ngunit walang pang clinical illness. Depende sa assessment ng doktor. Kapag meron ka ng sintomas na pinaghihinalaan, leptospirosis, hindi na dapat isipin na okay na at iinom lamang ng isang dose ng doxycycline. Hindi ganoon yon. Kung may sintomas, kailangan ng medical evaluation at appropriate treatment. Ang treatment regimen ay maaaring iba sa prophylaxis at maaaring magbago depende sa severity ng sakit at kondisyon ng pasyente. Sa suspected leptospirosis, maaaring simulan ang appropriate antibiotics nang hindi hinihintay ang laboratory confirmation kapag mataas ang clinical suspicion. Tandaan, ang mga buntis, nagpapasuso, maliliit na bata, at mga tao may allergy o umiinom ng iba pang gamot ay huwag basta uminom ng doxycycline nang walang payo ng healthcare professional. Kaya po ang lagi ko sinasabi na huwag po kayo mag-self-medication, kailangan po talaga magpakonsulta po kayo sa doktor. May mga alternative antibiotic at iba pang approach, depende sa pasyente. Kung ikaw ay buntis at nalusong sa baha, huwag kang matakot at huwag ka rin basta uminom ng gamot na walang konsultasyon. Magpatingin, sabihin na buntis ka at sabihin ang inyong exposure. Ganoon din sa mga bata, ang gamot at dose ng bata ay hindi basta kinokopya mula sa dose ng adult. Kasi kapag po kayo pumunta sa doktor, okay, iba tinitimbang pa nila yung bata eh. Tapos tinitingnan ko anong dose ang pwede ibigay sa bata. Paano natin maiwasan ang leptospirosis? Napakasimple ng pangunahing mensahe. Avoid flat water. Umiiwas sa tubig baha. Kung hindi kailangan lumusong, huwag lumusong. Kung may ibang ligtas na daan, doon dumaan. Lalo ngayon, alam na ninyo na ngayon ay panahon ng tag-ulan. From July up to November, minsan umaabot ng December. Meron na kasi ngayon nabibili na yun na plastic, hindi naman bota. Parang yung foldable plastic na pwede niyo isuot. Meron ako nakikita na up to knee-high. So, kapag lumusong kayo sa baha, at least unang-una, hindi mababasa ang sapatos po ninyo. Pangalawa, hindi talaga mababasa ang paa po ninyo. Kung may rescue operation o trabaho
na talagang kinakailangan lumusong, yung which is nabanggit ko po ang Philippine Coast Guard, na kailangan nila lumusong, gumamit ng appropriate protective equipment kagaya ng rubber boots, gloves, waterproof clothing, at iba pang angkop na protective gear. So yun ang sinasabi ko, either magsuot po kayo ng bota, pero ngayon marami na po mga plastic na parang bota. Ito naman pwede naman siya disposable. Takpan ang mga sugat gamit ang waterproof dressing. At kapag natapos na exposure, maghugas at maglinis ng mabuti. Pinakamahirap pagdating ninyo, hugasan agad ng sabon. Tapos yung lahat ng mga singit-singit dito sa may paapo ninyo, kailangan siguraduhin na nasabunan yun at nahugasan mabuti ng tubig. Ang unang linya ng prevention ay ang pag-iwas sa exposure. Kung hindi ito maiwasan, makakatulong ang protective equipment at pagtakip sa open wounds. Mahalaga rin ang environmental sanitation. Huwag natin bigyan ng pagkakataon ang mga daga na dumami. Itapon ng tama ang basura. Kaya di ba pagka tuwing may habagat, may malalakas na bagyo, after pagka uminto na pag-ulan, kinabukasan, ando na, nakikita na natin mga basura na. Itapon ng tama ang basura, panatilihin, malinis ang kusina at mga pinaglalagyan ng pagkain. Itago ng maayos ang pagkain. Iwasan magkaroon ng mga lugar na maaaring pamugaran ng daga. At kung may infestation, makipagtulungan sa barangay at local government para sa tamang rodent control measures. Hindi natin maalis ng tuluyan ang panganib sa baha kung hindi natin alagaan ang ating kapaligiran. Sa mga binaha ang bahay, tandaan na hindi natatapos ang risk kapag humupa na ang baha. Minsan, pagkatapos bumaha ng tubig, saka pa lamang tayo maglilinis ng bahay kung saan naroroon ang putik, dumi, mga basura, animal waste, mga patay na hayop, lalo na ang daga. Kaya mag-ingat sa paglilinis. Huwag basta hawakan ang contaminated materials gamit ang bare hands. At kung may sugat sa kamay o paa, lalong itong kailangan protektahan. Kaya tandaan, iwasan ang paglusong sa baha. Kung kailangan hindi maiwasan ang exposure. Huwag basta-basta uminom ng antibiotics nang walang medical advice. Makipag-ugnayan sa inyong doktor, health center, rural health unit, infectious disease specialist, o iba pang qualified healthcare professional para ma-access ang inyong exposure at malaman kung kailangan ng doxycycline prophylaxis. At higit sa lahat, tandaan natin, ang pinakamalagang protection ay ang pag-iwas sa exposure. Tamang protective equipment kung avoidable exposure. Maayos na wound care, sanitation at maagang pagpapakonsulta kapag may sintomas. Kaya mga kaibigan, sa bawat baha ng ating hinaharap, tandaan natin ang simpleng mensahe na iwas baha, iwas leptospirosis. Kaya mag-ingat tayong lahat, manatiling malinis, manatiling alerto, at higit sa lahat, manatiling ligtas. Kaya kung kayo po ay may mga sintomas na nanghihina na po kayo, naninilaw po kayo, ito po pag sa PhilHealth, meron po silang mga case rate na makakatulong sa PhilHealth para sa gastusin po ninyo sa ospital. Ang Philippine Standard Time, ay ganap ng 9:33 ng umaga. Hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Hindi pa tayo tapos sa ating pagbabalik. Alamin natin ang malagang balita na dapat ninyong malaman dito sa
health and travel at serbisyo publiko. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko.